Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is December 21, 2025. December 21, 2025 is Sunday, araw po ng linggo ngayon. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ng Ebanghelyo, Lectio Divina. Ngunit katulad ng ating napag-usapan, hindi po natin pakikialaman ng Ebanghelyo para sa araw ng linggo. Ang atin pong pag-aaralang Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas, Lunes, December, December 22 po. December 22, Monday, 2025. Yan po ang Ebanghelyong ating tatalakayin ngayong gabi. Ngunit katulad ng dati, bago tayo magsimula sa lahat, tayo ay manalangin. Pambungad na panalangin, inaanyayahan ko po kayo na ako'y samahan sa ating pananalangin. Sabay-sabay po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at papagalabin mo sa amin ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilika at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, ang siliwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto, ang totoo at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, hingahan mo kami, O Banal na Espiritu, upang ang isipan namin ay maging banal. Gabayan mo kami, O Banal na Espiritu, upang ang aming hangarin ay maging banal. Ilapit mo kami sa iyo, O Banal na Espiritu, upang ang pag-ibig namin ay maging banal. Palakasin mo kami, O Banal na Espiritu, upang maipagtanggol namin ang mga bagay na banal. Ipagsanggalang mo kami, O Banal na Espiritu, upang ang mga banal na bagay ay aming maingatan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Share screen na po ako upang maipakita sa inyo kung ano ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Magiging tema ng aking pagbabahagi. Ito po iyon. Ang ating Ebanghelyo ay mula pa rin sa aklat ni San Lucas, Kabanata 1, mga talata 46 hanggang 56. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasaganan niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan nito. Tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan bago siya umuwi. Ang mabuting balita ng ating
kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. So, stop share na po ako. Stop share na po ako. Sa tanong na, namamaborito ba ang Diyos? Does God play favorites? Sa tingin ko, oo. Maaring hindi kayo sumang-ayon sa akin, pero ang talagang sagot ko ay oo. Namamaborito ang Diyos. Paborito niya ang mga mahihirap. Paborito niya ang mga nasa abang kalagayan. Sa luma at bagong tipan, makikita natin ang dalawang babae na nasa magkatulad na kalagayan, aba at mahirap. Sa lumang tipan, si Hana na ina ni Propeta Samuel. Siya nung una ay baog at malalim siyang humiling sa Panginoong Diyos na magkaroon siya ng anak at isinilang si Propeta Samuel. Ang pangalang Samuel na ibig sabihin at nadinig ng Diyos. Tinupad ng Diyos kay Hana ang kanyang kahilingan at si Samuel ay pinagpala na ng Diyos simula pa sa kanyang kabataan. Narinig na ni Samuel ang tinig ng Diyos kahit na nung bata pa lamang siya. Inialay siya sa templo ng kanyang ina bilang sakripisyo ng pasasalamat nang tugunin ng Diyos ang kahilingan ng kanyang ina. Habang siya'y nabubuhay, siya'y para sa Panginoon, sabi ni Hana, para sa anak niyang si Samuel. Naparaan ng isang pag-awit, sinabi ni Hana at sa bagong tipan, si Maria naman ang mayroong kanyang sariling awit bilang papuri sa Diyos na namamaborito. Okay? So, dalawang babae, si Hana at ang mahal na inang Maria, ay tinig ng mga aba, ng tinig ng mga mahihirap at dukha. Sa lahat ng salinlahi, dinirinig ng Diyos ang tinig ng mga aba at dukha at kumilos ang Diyos sa kanilang pangangailangan. Nakita ng Diyos ang pangangailangan ng sanlibutan na magkaroon ng kaligtasan dahil sa sitwasyong lugmok sa kasalanan. Nakita, narinig ng Diyos ang pangangailangan ng sanlibutan. Ipinakikita rin ng Magnificat ni Maria ng mahal na ina ang awit ng papurit pasasalamat kung paano kinasusuklaman ng Diyos ang mga palalo. Ang sabi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasaganan niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang anuman ang mga mayayaman. Kaya naman, namamaborito ang Diyos. Ang kanyang awa o habag ay nasa mga may takot sa Kanya. Gusto mong kahabagan ka ng Diyos? Matakot ka sa Kanya. Kilalanin mo siya sa iyong buhay. Bago ko tapusin kung minsan nakalulungkot lang, nakasasama ng loob o nakagagalit na may mga taong hindi na pinahahalagahan ang babaeng minsan ay kinalugdan ng Diyos ay ginawa pa siyang bastusin. Sinasabing hindi siya dinidisrespeto sa pagbabasag ng mga sacred images niya, kundi isa lamang itong pagtutol sa pagsamba sa mga ribulto. Sila lang naman ang patuloy na nagpaparatang ng ganon. Kahit kami naman, ng mga Katoliko, ay hindi naman talaga sa amin ganon ang mga imaheng yon. Ang sabi ng batas, huwag kang magpaparatang ng hindi katotohanan tungkol sa iyong kapwa. Kung ipipilit mo na sinasamba ko ang mga imaheng yan, at alam ko sa aking sarili na hindi ko naman ito sinasamba, sino sa ating dalawa ang nagkakasala?
Hanggat nakikita ko ang larawan ng babaeng yan, maaalala ko ang mapagpakumbabang pagsunod, the humble obedience. Malakit malayo ang nagawa niya para kay Jesus at para sa pananampalataya, samantalang ikaw, ano ang maipagmamalaki mo kumpara sa mga bagay na nagawa niya. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking spirito'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ako na kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala, blessed, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Bago ka pa isilang, bago pa ako isilang, bago pa isilang ang sino man sa atin, siya na iyan. Siya na iyan. Siya na ang babaeng pinili sa babaeng lahat. Higit sa sino mang babae. Higit sa nanay mo, higit sa nanay ko, higit sa nanay ng sino man. Siya na yan. Siya na ang pinili sa babaeng lahat. Sa sino mang babae, higit sa sino mang babae, siya'y pinagpala. At ito, yung bagay na ito, siya'y pinagpala. Huwag mo itong pasusubalian. Huwag mo itong babastusin. Ito'y isang katotohanan. Huwag mo itong pasubalian. Diyan na po natin tapusin. So magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Brother Aaron po ito.